Kasi di ba po yung sabi ko sa inyo, isa po talagang greenhouse yun, talagang binenta niya sa akin. Kasi po nawala na sila ng pag-asa na hindi nila akalain na sisikat pa. Kasi nga po, nagturo po ako. Tapos gumawa po ako ng group na Francoisi and Tolerancias of the World. So lahat po, even yung mga foreigner, mga taga-Amerika, taga kung saan-saan po, Europe, nagpo-post po doon. Wow. So, doon po nag-start din talaga yun, na first time po na may gumawa nun. So, ganun ko siya ka-love. So, parang ano siya, it's a plant na dati sikat, na wala, nalaos, ganyan. Opo, parang ganun. Tapos, slowly po, hindi talaga siya sumikat ng hindi sobra. talaga siya sumikat. Hindi po. Ngayon pa lang. I think ngayon pa lang po. Kasi, ang laki po ng demand eh. Kahit din po sa ibang bansa, minsan nga may naglalapit sa akin, hindi ko alam kung magpapasalamat ba sila. Ang galing daw ng ginawa ko sa Francoisi, which is, na-appreciate ko din naman po na sasabihin nyo na ganun. Kasi dumami, even sa kanila po, naging mabili na eh. Yun. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Ano din po siya, pareho din po siyang euphorbia. Pero ito naman, medyo pare-pareho lang po ang itsura ng dahon nila. Ang maganda lang naman po dito, magaganda yung codex, yung katawan. Tulad po nito. Ito po, maniwala kayong 3-4 years old na po to. Yung maliit po sila na parang katawan nila, yan. 3 to 4 years old na po yan. Kapasili pa natin yung iba. Ito po, 5 years old na po to. Wow, ang ganda. Opo. Ito po yung iniisip ko nga i-mount siya sa mga bato. Alam niyo po kaya ako nag-start mag-collect nito. Nakita ko po ito nung pumunta kami ng Thailand sa show ng 250,000 baht. 250,000 baht. So that's almost half a million kung kita times 2. Almost half a million po yung mga presyo ng ganito. Kasi po ito, the more na tumatagal siya, tumataas po ang value. Kasi po parang yung ano na, yung tanda na po, parang sa bonsai din. Yung parang pinaka-codex o pinaka-katawan na lang po nagiging basihan. Yun. Kagaya po sinabi ko kanina, since nandito po kami sa Metro Manila, maliit lang po yung space namin. Ang ginagawa po namin, nag-grow lights sa ilalim. Nag-grow lights po kami sa ilalim. Nag-grow lights kami po sa ilalim para, kung titingnan nyo to, parang na times 3 yung space po namin. Pero nandiyan po yung mga seedling, mga new generation. Okay. Tingnan mo hanggang doon sa likod, Ele, pakita mo. Grabe yung appreciation. Ang taas nung appreciation ng plants. Tingnan niyo po. Talagang ewan ko ba, parang dito po talaga ako napunta sa field na to. Kasi po, nahilig po ako sa mga cactus, kaya lang nasasaktan ako pag matinik. Ito po, nakakatuwa. Walang tinik. Walang tinik. Hindi po sila kagaya ng mga iba na sobrang matitinik. Tapos iba-iba pa po yung kulay nila. Ayun po. Ito yung mga luma pala. Sorry. Beshi, hindi po abot. Mga luma. Ibig sabihin po nun, dito po nag-start ang unang generation nito. Anong abot? Yun. Dito po talaga. Native siya sa? Native po ito sa Madagascar. Madagascar. Ito po, ito yung mga unang-una. Mga unang sinauna po na mahaba ang dahon. Dahil mahaba po yung dahon nila, imagine niyo paano sila maging maliliit. At naging paano sila nagkaroon ng maple. So over the years po yung generation na pagpo-pollinate. Doon nag-umpisa naman po ito yung mga nag-hybridize nito sa Thailand. Pero napakaswerte po namin dahil after pandemic, siguro nawala ng pag-asa yung mga nagbibenta nito. Meron po mga breeder na nagbenta nito na pina-take all po sa amin. Kaya po parang doon talaga kami nag-start na mag-collect at saka po mag-hybridize.
before pandemic pa po, nagsa-start na po ako. Pero talagang nahumaling ako to nung after pandemic na nakita ko talaga na mas marami pong available na ayaw na nila kasi kala nila hindi po sisikat. Tapos nung napasikat na po dito sa Philippines, ang sabi nung isang breeder sa akin, bakit ganun? Sa English po sabi niya, bakit ganun? Ang dami ng Pilipino na may gusto ng Francoise. Binili mo na eh. So wala na po. So parang yung mga hybrid po nung ibang breeder, nasa akin na. So sila po mismo, wala na rin sila. Yun, kaya doon po ako lalo akong mas ginanahan. Kasi alam ko po na iilan May na edge kami. ka na. May edge na po ako. Kasi wala na. Sa kanila wala naman. Monopoly mo na. Oo, medyo. Wala pa sa mukha. Oo, medyo. Yun, so parang wala. Inandun po yung edge ko na parang, wala. Sa Thailand po to So parang, ang sabi sa akin, mula nung nagturo ka, parang ang dami ng Pilipino naghanap. At saka marami po buong mundo. Meron nga po akong Ngayon, page. nag-iiwan po siya ng halaman sa Thailand para yung mga iba pong nag-i-struggle po na farmer po ng ibang klaseng cactus and succulent naman po. Iniinganyo niyang mag-umpisa naman ng Francoise. Ako naman nag-iinganyo ng mga Thai people. Even dito po sa Philippines, ginagawa ko po yun. Kaya sabi ko sa kanila, malay nyo, sabi ko, pagka yung mga bumibili sa akin, meron pong mga bumibili sa akin na nagpapabenta na sila ngayon. Kasi nga nauubos, nasa short na nga po ako. Kala niyo po ang dami-dami nito. Pero hindi po to enough para sa demand. No, hindi enough. Kahit Kasi sa ibang bansa, kahit po sa ibang bansa, wala na rin po eh. dumami na rin demand kahit sa ibang bansa. Mamaya tuturo ko po paano po mag-hybridize. Kagaya nito, parang ito, kapag gusto mo ng white, kukross mo lang siya sa white. Magiging white ang mga anak niya. Ito po tinatawag na pinaka-white na sa kanila. Pero kung gusto mo naman ng pink, pwedeng red at saka white para makapag-produce ka ng pink. Parang ganito. I-cross mo to together, makakapag-produce ka ng pink. Ganun po. Mamaya tuturo ko po paano mag-hybridize. Kung ano po ang, paano mag-pollinate. Tsaka buto lang siya. Konti lang. Hindi po siya kagaya ng ibang halaman na sa isang seed pod, ang dami. Ito po, isang bulaklak, 3 lang ang buto. Napakaliit po ng bulaklak niya. 3 po ang buto niyan. So ito ang isang bulaklak to. Opo, ito lang. Ito po, isang bulaklak, 3. Ito po, kung 2 po itong bulaklak na to, 6 na po magagawa. Maximum po yun. Pero minsan 1 lang. Kaya po parang very, very, dapat masipag ka talaga na ginagawa mo siya everyday para po makapag-produce ka ng ganito kadami na nasa ilalim. So ito nga po talaga ang buhay ko. So from yung kwento nyo na nag-start kayo na nag-hunt kayo dun sa mga bari-bayo sa ibang bansa. Tapos from there, gaano kalaki ang linaki ninyo? Hindi na kayo naggaganon ngayon kasi marami ka ng collection. Ngayon po, tinatry namin, hindi na po kami bumili sa ibang bansa. Kasi po syempre, as much as possible, gusto po namin na parang dito na lang. Kasi po grabe yung hirap din namin sa ibang bansa. Imagine nyo, sa isang buwan, 4 na beses po kami umalis. Gaano pong pagod yun. Babalik lang po kami ng Pilipinas para pagtanimin yung mga tao po namin. Yung sa isang taon, sumatotal mo nga 1 taon, di ba? Mas madami pa tayong nasa labas. Opo. Nasa labas naman. Tsaka kaya nating magdala po ng bulk na halaman dito kasi yung demand para sa mga regular na halaman mataas pa rin po noon. Hindi kagaya ngayon ng pagkatapos ng pandemic mahirap na talaga po ang bentahan ng halaman. Sobrang hirap. So, yun kaya kami rin po nag-focus kami sa kung ano lang talagang gusto naming halaman. Yun lang talaga ang tututukan namin. At mula doon po kami gagawa ng mga sarili naming halaman. Gaano na kadami yung sarili nyo, yung hybrid ninyo? Ay, ito po, Lahat to? Halos lahat po to. Ang mga mother plant ko lang naman po, ito pong mga to. Pero yung mga malalaki lang po ang nabili ko sa Thailand. Tsaka po yung mga yan po, yung mga Tularensis. So, siguro po mga... So, itong population mo dito, mga 90% hybrid mo na? Dito po sa Francoise alone, siguro mga
Mga 60%. 60%. 60% po. Kasi di ba po yung sabi ko sa inyo, isa po talagang greenhouse yun. Talagang binenta niya sa akin. Kasi po nawala na sila ng pag-asa na hindi nila akalain Nasisikat nasisikat pa. ulit. Kasi nga po, nagturo po ako. Tapos gumawa po ako ng group na Francoisi and Tolerances of the World. So lahat po, even yung mga foreigner, mga taga-Amerika, taga kung saan-saan po, Europe, nagpo-post po doon. Wow. So, doon po nag-start din talaga yun. Na first time din po na may gumawa nun. So, ganun ko siya ka-love. So parang ano siya, it's a plant na dati sikat, na wala, nalaos, ganyan. Opo, parang ganun. Tapos slowly po, hindi talaga siya sumikat ng Hindi sobra. talaga siya sumikat. Hindi po. Ngayon pa lang. I think ngayon pa lang po. Kasi ang laki po ng demand eh. Kahit din po sa ibang bansa, minsan nga may naglalapit sa akin, hindi ko alam kung magpapasalamat ba sila. Ang galing daw ng ginawa ko sa Francoisi, which is na-appreciate ko din naman po na sasabihin nyo na gano'n. Kasi dumami, even sa kanila po, naging mabili na eh. Yun. Ay, iba rin to. Iba rin po to, mga ano Succulent to. din to? Opo, succulent din to. Mga mukhang mini puno, mukhang mini tree. Ito po is Derstenia naman to. Mga mukhang mini puno lang naman. Mga mukhang coconut tree. Tingnan niyo po. Oh. Ito po mga 4 years old na po to. Wow. Mga hindi rin sila naglalakyan. Mahilig po talaga ako sa mga mukhang puno. Mga mukhang puno na halaman. Ayan, yan po ang ano naman. This is Derstenia. So ito po hina-hybridize ko din po to. Pero ito kasi kahit hindi nyo i-hybridize, magkakaroon po ng mga anak, tumatalsik-talsik lang. Pero pagka hina-hybridize nyo po, mas maganda. Yun. Yan, tulad po nito. Ito din po ay mga Derstenia. Tingnan nyo po. Oh. Ganda. Mga 10 years old na ata to. Wow. Di ba po? Para siyang mukhang puno sila na maliliit. Ito din. Ito maganda rin to. Opo, maganda rin nga po yan. Ito po ay Labrani naman ito. So marami din pong klase ito, iba-iba din. Iba-ibang klase ganda. din po sila. Yan. Kaya parang mabagal rin po ang buhay namin dito. Kasi mababagal. Tingin-tingin lang po kami ng halaman. Appreciate nila yung halaman. Which is a good thing. Ano po, sobrang yung mga chaos na bagay, mas masarap yung relax lang, happy lang po. Parang yun lang po talaga in-aim namin na mawala lahat ng stress sa buhay namin. Oo, kaya kami naghahalaman. Malaking Gaano ba part po. ka-stressful ang buhay nyo? Nasa showbiz kayo? Ay, grabe po. Parang, yun nga, parang ano yun eh, parang, ang pag-artista po kasi para siyang ano eh, para siyang pasigatan or palakasan, alam niyo yun, parang, it's very, very different from buhay na. Superficial. Oh, yeah, it's Superficial. yes, that's a perfect word. Tapos- It's very And superficial. pressured ka na dapat nandun ka lagi. Siya nga po eh, yung taping niya, kwento mo yung taping mo Ano dati. yun? Yung buong araw. Opo, yung laging naandun kayo, taping kayo, maghihintay kayo na matapos yung taping day, parang nakatambay lang. Hindi lang yun. Yung parang ano nga po, yung parang nabubuhay lagi kayo para sa ibang tao ba? Kung ano yung magiging impression sa inyo ng ibang tao, kailangan presentable ang itsura mo, kailangan siyempre sa public, ano po kayo, behave kayo, madaming expectation po. Yun ang mahirap, no? Yes. Kulong. Hindi mo pwedeng gawin yung gusto mong gawin. Opo, parang hindi ka po pwedeng medyo tumanggi. Noon po ito, may mga times po kasi na nagkakagulo sila, nagpapapicture, parang hindi ka pwedeng tumanggi, kailan nakasmile ka lang. Alam niyo po yung gano'n? Doon hindi ka naman talaga, yun, doon ko po naramdaman yun. Sinabi ko din po sa kanya, ayoko na po. Siya po yung pinakahuling nag-artista sa amin. Ako talaga, medyo matagal na po akong tumigil before pa niya. Tumigil na po ako na mas matagal. Kasi hindi ko po talaga kaya yung gano'n. Ewan ko siguro, sa ano ko din na parang hindi ko po kayang i-fake. Siya nga, hindi makasakay ng jeep na eh. Nagkakagulo ng tao sa kanya sa jeep eh. Ano po yung normal? Kamusta yun? Kamusta yun? Pag sakay mo sa jeep, lahat nagkakagulo. Opo, pag sasakay tapos may kilala ka, bigla magsisigawan na sila.
sa loob ng jeep habang umaandar. So, wala ka na magagawa kundi syempre bababa ka na lang kasi para tumila yung ano yun, Chaos. yung chaos na ano nga. Sabi nga po niya dati, pag naglalakad siya, parang taas no siya eh. Mula nag-artista, parang medyo ganun. Kasi ayaw mo makilala ka as much as possible. Yun sinabi mo na parang bumaba din yung self-esteem mo, di ba? Hindi, kasi ano rin eh, ang puro boses ng ibang tao ang naririnig mo, opinion ng ibang tao eh. Tsaka bata tayo nun eh. Yeah. Siyempre, hinuhulma tayo ganyan-ganito. So, parang Ilang taon lang kayo na? 21. Ako 24, 23, ganun ako. So, kaya, isa rin po atang dahilan kung bakit napunta kami sa halaman dahil nga kabaliktaran to, tapos mas relax na buhay to. Parang napakita rin sa amin yung buhay na yung sobrang nasa fast lane. Sobrang lahat gusto mo yung pinaka-best sa future, puro forward yung tingin mo. So parang, nakakapagod yun. Dito muna tayo. Dito lang tayo sa kalma lang. Chill. Ito sobra po. Sumobra naman yung chill namin dito. Ito po bahay po namin. Actually, bahay po nila. Pero pagkalabas po, ito na yung bahay, ito na yung lugar. Na chill lang, very chill. Alam mo po, hindi na kami mamama. Kaya nga po, wala rin kami bagong sasakyan. Hindi mo kami lumalabas. Lalabas po kami, ibang bansa kang pupunta. So wala po talaga kami pinupuntahan kung ito lang po yung buhay. Hindi kayo mahilig mag-mall? Hindi po. Hindi po. Ay, hindi po kami mahilig bumili ng mga gamit na hindi naman namin. Kailangan. Kailangan na pag nasa bahay, nakapambahay ka lang. Kailangan presko lang. Sobrang practical na po lahat. Pati yung mga damit, mga butas-butas na dahil mainit dito. So medyo carefree. Pero it's a good life na carefree ka, hindi mo iniintindi kung ano yung opinion iba-iba. Nandito lang tayo eh. You know? Kasi kung happy ka naman talaga sa ginagawa mo, everything follows eh. Yeah. Tsaka kung sino man yung mga totoong kaibigan mo o pamilya mo, pag ikaw, sinunod mo yung kasiyahan mo, dahil magiging masaya rin sila para sa'yo. Yun lang naman. Di ba po? So kami, ako po ito talaga. Pagkagising ko, sabi ko nga, para ang pinakalabas na lang po namin ni Marion, gusto namin lumabas. Ako kasi po, mahilig, pagkagising ko talaga, parang feeling ko, sa sobrang gusto ko po itong ginagawa ko, halos hindi na ako nakakatulog. Yung excited ako nagpo-pollinate. Ganun. Naman po minsan nagiging problema namin. Oo. Dahil nandito yung garden, parang, teka, madaling araw, may naalala ako, i-pollinate ko. Kaya may naisip kong idea. Gusto mo nang gawin. Wala pang araw. Yun naman po yung naging problema. Na parang chill pero excited ka. To wake up. Minsan ayaw mo nang matulog kasi may gusto kang gawin. So yun po yung pag-hybridize ko na later ipapakita natin sa inyo. Punta tayo sa tingnan natin. Okay. Ang ganda rin dito. Ay, ito po. Oo, very cute to. This is, galing po sa ibang bansa din to. Isa po to sa mga halaman na sinabi ko sa inyo na kami po nagparating sa Philippines. Oh. To variegated. So, kumalat na yan? Kumalat na po to. Kumalat Marami na po to na, sa Benguet. Pero hindi, parang hindi rin, ano? Hindi rin kasi hindi sila makapag ng variegated eh. Oo nga, hindi sila makapag-produce dahil malakas ang ano nila sa nitrogen. Kasi fertilizer sila, fertilizer. Kasi para po mabilis na yung lupa na ginagamit po nila. Kasi naturally po, mataas po ang nitrogen. Yung mga dahon na puhulog po sa sa mga bundok-bundok. Yan. Ito naman po. Ito. Bigyan po kayo sa mga gym no ito. Nako. Ito po. Ang gaganda. Ito rin po yung face na ano tayo, though mahilig po talaga kami sa gym, no, lalo na po si Marion. Kaya lang, ito yung face na hindi namin alam. Yung somehow medyo gumayang na tayo na, mag-gym na tayo ngayon, parang gano'n. Kasi ito uso. Pero, naging successful naman po kami. Kasi nga, maganda naman din talaga siya. Pero kung ako personally, hindi ko siya masyadong gusto dahil natutusok ako. Si Besh yung mahilig dito. Gusto mo to, Marian. Maganda po Marian. ang kulay niya. Gaganda, no? Yung symmetry niya. Mm-mm. So, yun ang na-appreciate ko dyan. Kaso lang, yun lang po, ang problema dyan, hindi naman problema, maganda nga. Pero yung, pag nagkaroon siya ng seed pod, daan-daan yung ano niya, yung buto niya. So, mabilis dumami. Okay. Ay, hindi, dumadami siya pero hindi ganun kabilis pala. Pero once, Pakita natin yung mga hybrid mo, Beshi. wala dyan. Asan ba yung mga hybrid mo? Ito
Ito po mga galing to sa Europe. Ang ganda, oh. Opo, ito yung galing sa Europe po na sinabi namin sa inyo. This is agave. Agave. Agave albopisola. Pilosa, sorry. Pilosa. Agave albopilosa. Wow. Diba po? Ayan, mga Ay, grabe. Ang ganda nito. Parang ano, corals. Opo, pero sa loob niyan, para din po yung puno, pero pinapahaba pa lang namin. Mukha din po siyang punong maliit. Oh, I see. Opo, pero nilulubog namin para po mas lumaki pa siya. Ah, Ayan, pero mukha po siyang coral talaga. Mukha po siyang... grabe. Though ito po mga halaman na to, hindi naman po talaga namin na binibenta. Pero parang, gusto pa rin po namin yung Collection konting na. collection here and there. Ayan. Uy, magpa-flower na to, Beshi, oh. Ayan, oh. Ang ganda rin niya. Opo. Ayan, mga galing po to ng Europe. Grabe, Europe. Yung mga ganyan pwede rin po namin i-pollinate. Pinopollinate rin po namin yun. Diyan po makakagawa ng bagong halaman. Nang bago, i-hybridize din. Opo, i-hybridize rin. Grabe to, oh. Opo. Parang square na hindi mo maintindihan. Tapos, yan naman, ang nagpo-pollinate sa kanya, mga langaw lang. Ah, Hindi po kaya i-pollinate yan ng tao. Meron po nagpo-pollinate yan sa Thailand na ginagamitan pa niya ng microscope. Pero ang natural po para maparami yan, kundi langaw lang. lang. Langaw lang po talaga. Yung bulaklak po niyan sobrang baho. Sobrang baho talaga. Kaya gusto ng langaw. Opo. Sila yung nakakapagpabuto sa kanila, mga langaw lang. Ito parang may cupcake siya sa taas. Opo, that's mellow naman po. Mellow na white. Ang gaganda ng plants. Oh, thank you po. Yes, thank you for flower din po siya. Ito naman po yung mga nasa black pot na to. Ito yung collection. Collection ni Beshi. Ni Marion. Gymno din po yan. Kaya Ganda. lang stocking po siya. Patong-patong. Ayun po yung malaki niya, oh. Ah, ito. Opo, yan. Ganda. Wala rin pong ganyan, may ganyan dito sa Philippines. Kayo lang. Opo, kaya lang hindi pa po namin siya nare-release. Ewan ko. Hindi pa rin po Ito namin siya super ganda, oh. Oh, namumula-mula. Patong-patong talaga siya. One day. Hindi naman po kami nagmamadali. Ganun po kami talaga. Chill lang. Yan po mga gymno. Ganda. Crested siya. Ako mahilig lang ang tumingin pero hindi ko kayang yung i-maintain mo. Ito po, sa likod nyo naman, these are Leucophora naman. Ito naman yung mga mabubuhok. Nanalo po to sa SMX na competition lang. Ito po Ganda. mga halaman na to. Yan. Super ganda niya. Super, super ganda po. Yan. Meron po niya, may crested po na type yan. Yan naman yung crested niya. Ganda rin. Oh. Ito yung dinala din namin sa competition, kaya lang, yun nga, pag nagbibit-bit ka ng halaman, Oh. possible na may masira ng konti. Though, healed na po siya. Ganda, no? Ito, nabili po namin to sa Europe. This is, magkano 120 euro, beshi. Wow. 6,500. Pero mura po yun. 7,000. Mura po yun talaga, kasi this one is a crested po siya na obesa naman. Kahit nga may konting damage, binili ko na, sabi ko, wala na tayong makikitang ganito sa Philippines. Kahit sa ibang bansa. Kahit sa ibang bansa po. Yan po, euphorbia din po to, family to ng euphorbia. So, minsan nakakapag-pollinate po kami. Ayan, nakakagawa po kami ng buto. Ah, siya to. Opo, pareho Anak na lang. niya? Opo. Tapos yan, nag-aanak na rin po yung anak niya. Nagbubuto. Ayun po yung mga buto. Oh, wow. Ayan po. Ito yung nadami. Opo, Siya yung may- nadamage dito. Parang sa ilalim ata. Ay, sorry. Ayun po, nagkatap dito. Ah. Pero very, very rare po to. Sobrang rare po nito. Talaga, ganyan na, hindi siya mamamatay. Ganyan-ganyan lang. Hindi
Hindi po, ginamot lang po ni Mario ng Fungicide. mga fungicide yan para po hindi mamatay. Tapos titingnan niyo po, napakamahal po nito na binibenta sa Thailand. Yung tipong isang ganyan nasa 15,000 baht. What? So magkano yung 30,000 pesos? So 20, sabihin po natin 20. Ganyan na po kaliit yun. Yan. Ayan, tatlo po meron. Siya rin to. Opo. Pero parang variegated siya. Hindi po, ganyan po talaga yung Ah, color ganyan po dun. siya. Ito po parang, ito yung normal form niya. Tapos ito po nag-crested na. Ito, this is, ano naman to, golden barrel na variegated. Ito maganda. Opo, maganda. Fukoryu po na astrophytum. Ang dami pong klase ng mga cactus. Ano? Kadami po. Ganda. Pero alam niyo po yun, dahil nga po nagtitinda din kami, minsan di namin maiwasan kapag alam naman namin na possible na makakuha kami ulit. Na ano po kami na, sige, benta na nga natin. So, ito pong mga koleksyon namin, marami na pong nawala dito. Nabawasan. Sobrang dami po. Na hindi naman namin, mga suki na hindi mo na matanggihan kapag nagustuhan yung halaman. Sige na lang. Ito po, dragon fruit to. Na variegated. Oh, Yan po yung nagbubunga na dragon fruit. mm-mm. Pero variegated po siya type. Hindi siya yung... Ito, nanalo din po to sa competition last time. Ganda. From seed po siya. Gusto niyo po bang makita kung paano Ay, sige, mag-ano na tayo? pollinate po. Pollinate na tayo. Pollinate, ano pa ba? Pollinate, leaf propagation. Oo. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.